After natin i-content kung paano gumagana ang NCAA College Basketball, subukan naman natin ngayon sa mga chicks, ang WNBA o Women's National Basketball Association. Dahil hindi lang basta women's version lang ng NBA yan. Madami din silang pagkakaiba ng NBA pagdating sa teams, haba ng season, playoffs, salary cap at kung ano-ano pa. Kaya habang wala pa ding team si Lebron hanggang ngayon, pagkwentuhan muna natin ang tungkol sa pinakamalaking professional women's basketball league sa buong mundo. Ang WNBA o Women's National Basketball Association ay ang pinakamataas na professional women's basketball league sa US. Itinatag ito noong 1996 ng NBA pero opisyal na nagsimula ang unang season nito noong 1997. Layunin ng liga na bigyan ng pagkakataon ang pinakamahuhusay na babaeng basketball player sa mundo na makapaglaro sa pinakamataas na antas ng professional basketball. Although hiwalay ang operation nito sa NBA, suportado nila ito at marami sa mga koponan nito ay may koneksyon sa mga NBA franchises. Dahil sa patuloy itong lumalaki at sumisikat, mas maraming fans na ngayon ang sumusubaybay sa liga. Lalo na sa pagpasok ng mga bagong superstars tulad nila Caitlin Clark at Angel Reese. Sa ngayon, ang WNBA ay may 15 teams. Nagsimula ang liga na may 8 koponan lang noong 1997. Ngunit dahil sa patuloy na paglaki at kasikatan nito, unti-unti itong nadadagdagan ng mga expansion teams. Pinakabagong sumali ay ang Golden State Valkyries noong 2025 at sinundan ng Toronto Tempo at Portland Fire noong 2026. Meron din silang Eastern at Western Conference. Kaso dahil 15 teams nga sila, hindi sila pantay ng number of teams bawat conference. Sa West, merong 8 teams. Ang Dallas Wings, Golden State Valkyries, Las Vegas Aces, Los Angeles Sparks, Minnesota Lynx, Phoenix Mercury, Portland Fire at Seattle Storm. Sa East naman, 7 teams lang meron. Nandun ang Atlanta Dream, Chicago Sky, Indiana Fever, New York Liberty, Toronto Tempo, Washington Mystics at Connecticut Sun. Kung hindi ka pamilyar dyan sa Connecticut, yan ang parang Houston Rockets sa NBA. Ang arena nila ay sa Toyota Center din. Pero alam ko lilipat na talaga yung team na yan sa Houston sa 2027 na magiging Houston Comets. Pero kung mapapansin mo, hindi lahat ng NBA teams ay may katumbas na WNBA teams. Ang dahilan ay hindi naman requirement na bawat NBA franchise ay magkaroon ng WNBA team. Although ang WNBA ay itinatag ng NBA noong 1996, unti-unti na din naman naging independent ang ownership ng maraming WNBA franchises. Kaya ngayon, may mga team sa WNBA na pag-aari din ng NBA owners. May mga independently owned naman at mayroon ding mga team na nasa lungsod na walang NBA team gaya ng Las Vegas Aces at Seattle Storm. Ang mga halimbawa naman ng WNBA at NBA teams na iisa ang may-ari ay ang New York Liberty, konektado yan sa Brooklyn Nets ownership, ang Indiana Fever at Indiana Pacers, Phoenix Mercury at Phoenix Suns, Minnesota Lynx at Minnesota Timberwolves. Houston Rockets ay same owner din ng Connecticut Sun, Washington Mystics at Wizards, Lakers at Sparks, at yung Golden State Warriors at Valkyries ay pareho ding si Joe Lacob ang may-ari. Ito naman yung mga franchise na magkaiba ang may-ari, ang Chicago Sky at Bulls, Toronto Tempo at Raptors, Dallas Wings at Mavericks, at Portland Fire at Trailblazers. So, paano naman ang proseso ng regular season? Bawat team ay naglalaro ng 44 regular season games. Mas maikli kumpara sa NBA na may 82 games. Kaya mas mahalaga ang bawat panalo at pagkatalo. Sinisiguro ng WNBA na balanse ang schedule hanggat maaari dahil isinasaalang-alang din nila ang travel, arena availability at mga special events tulad ng Commissioner's Cup. Karaniwan nagsisimula ang WNBA season sa buwan ng May at nagtatapos ang regular season ng September o October pag may kasamang playoffs. Sakto bago magsimula ang NBA. Hindi ito kasabi ng NBA dahil sinasadya ng liga na iwasan ang direktang kompetisyon sa NBA season at playoffs. May standings pa din o win-loss records sa West at East. Pero sa playoff seedings, hindi na sila magkahiwalay.
ang top 8 teams ay nakarank sa standings ng lahat ng koponan. For example, dito makikita mo na ang Portland Fire kahit pang-5 siya sa standing sa West, sa seedings o sa playoffs pang-9 lang siya. So kung sa playoffs na yan, hindi na siya makakapasok niyan. 8 teams lang ang kinukuha dyan. Ang Atlanta Dream naman kahit number 1 sa East, pero sa playoffs sila ang 5th seed. Basta parang ganyan yan. Pero may tinatawag din silang Commissioner's Cup. Hindi ko na papaliwanag, pareho lang din yan nung in-season tournament sa NBA. Isang tournament sa loob ng isang regular season. Pero actually, WNBA ang unang gumawa ng ganyang tournament. Dahil unang nagkaroon ng Commissioner's Cup sa WNBA noong 2021. Habang 2023 lang naman sinimula ng NBA ang NBA Cup o in-season tournament. Sa playoffs naman, wala silang play-in tournament. Pag nakuha na yung 8 playoff team based sa overall standings, same lang sila ng NBA. Magkalabad ang 1st at 8th seed, 2nd at 7th seed, 3rd at 6th seed, at yung 4th at 5th seed. Ang kaibahan lang ng WNBA, sa first round, best of 3 lang o 2 panalo lang para makapasok sa next round. Sa second round o semifinals, best of 5 na. O paunahan lang makatatlong panalo para makapasok sa finals. At sa WNBA finals naman, dun pa lang sila gumagamit ng best of 7. Pero actually, hindi palaging ganyan ang playoff format ng WNBA. Sa mga nakaraang taon, ilang beses na itong binago. May mga panahon pa nga na ang top 2 seeds ay diretsyong nasa semifinals na. At mayroon ding single elimination games ang mga nasa early rounds. Pero ngayon, mas katulad na ito ng traditional bracket na ginagamit sa NBA. Kahit mas maikli pa rin ang unang 2 rounds. At ngayon, gusto ko lang dagdagan ng ilang mga bagay na baka lang curious ka sa mga babaeng basketball players. Una, walang menstruation leave ang players. Kapag may player na may dalaw o masakit ang puson o iba pang symptoms, maaari silang maglaro, magpahinga o ilagay sa injury report. Depende sa payo ng medical staff. Pero walang special na leave na automatic para dyan. Madalas yan pinapahinga lang o minamanage ng mga medical team. Hindi ko lang sure sa mga babaeng may toyo. Kapag nabuntis naman ang isang WNBA player, hindi siya pina-fine o sinususpend. May maternity protections ang league sa ilalim ng collective bargaining agreement. Kabilang ang 100% paid at benefits habang nasa maternity leave. Ang tanong, kaya pa bang makabalik sa laro yung mga nakapanganak na? Meron naman. May mga WNBA players na naging mga nanay na at bumalik pa rin sa paglalaro sa highest level. Kaya suportado ng liga ang ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng maternity provisions. Bawal i-void o i-waive yung contract nila. Bawal din silang i-trade ng walang consent at meron din silang roster spot protection. Isa pa, hindi required na mag-makeup o magkaroon ng particular na hairstyle ang mga players. Wala itong kinalaman sa rules ng WNBA. Malaya silang pumili ng kanilang itsura basta sumusunod sa uniform at equipment rules. Mas maliit ang roster ng WNBA. Karamihan ng teams ay may 11 to 12 active players lang. Kaya sabi nila, mas mahirap pa daw makapasok sa WNBA kaysa sa NBA. Dahil sa WNBA, mas konti ang player sa isang team. Mas konti pa ang teams, 15 lang. Sa NBA, 30 teams. Tapos, 15 players pa yon kada team. Pag hindi ka pa nakapasok sa liga, ang dami pang pwedeng puntahan like G-League o yung two-way contract slots. Tsaka madaming liga na pwedeng lipatan. Unlike sa mga babae na hindi ganun kadami ang options nila. So, yun. Hindi ko alam kung may naglalaro pa sa utak mo o sa curiosity mo tungkol sa mga babaeng basketball players. Pero kung meron pa, comment mo na lang sa baba. Baka may isama natin sa susunod. Paki-like and share naman ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.